Another day, another J. Fern's wife story. Bago pumunta si J. Fern sa Manukan, ay bumili muna siya ng taling ilalagay sa mga baby stag. Hapon na nga siya nakapunta at tamang-tama naman, magpapatukaan na ng manok si Richard. Pinapatukaan na niya yung mga cockerels na nasa kabilang range area. Wet feeding pa rin ang patuka namin. Mas maganang kumain ang cockerel namin kapag wet feeding. Ang ipinababasaan namin ay Multilite Premium ng LDI. Kumpleto na kasi ito sa lahat ng vitamins na kailangan ng aming mga cockerels. Mas maganda rin gamitin ang Multilite Premium pag ganitong mainit dahil ito ay may electrolytes para maiwasang ma-heat stroke ang mga manok. Meron ding probiotics ang Multilite Premium na nagpapaganda ng panunaw ng mga manok kaya magagana sila lahat kumain. At kapag maganang kumain ang mga manok, malakas ang kanilang resistensya. Malakas ang panlaban nila sa anumang mga sakit. Pagkatapos, dito naman sa kabilang range area, nagpatuka si Richard. Malapit nang i-harvest ang mga manok dito kaya lalagyan na ni Jayfer ng mga tali sa paa. Sasanayin na silang may tali sa paa para hindi sila manibago kapag tinali na sila sa cording area. Nagsisimula na nga din tumapang ang mga baby stags sa range area. Kaya bago pa sila magpaluan, kailangan i-harvest na at kailangan na nilang masanay na may tali sa paa. Pagkatapos kumain itong mga baby stag ay maghapon na yan sa kubo at pag nasa kubo na sila lahat ay mag-uumpisa nang magtali ng mga paa sila Jayfern at Richard. Mas mabilis kasi nilang malagyan ng tali ang mga manok kapag nasa kubo na lahat kaysa huhulihin nila isa-isa at lalagyan ng tali dahil talagang matatagalan sila. Dito. Ito. Lapit. Lapit. Oh, dito. Oh. Oh, lapit. Ano? Tatabihan. Tatabihan. Hindi naalis yan sa tabi ko pag ako nakaupo dito. Itong isang anak ng bagsik brood hen namin, kada nasa range area si Jayfern ay laging nasa tabi niya. Pag hindi yan pinapansin ni Jayfern ay tinutuka-tuka ang kanyang short o kaya ang paa. Bait yan. Lagi yang nakatabi. Oh. Ito. Doon ka na. Pagkatapos nga nilang kumain ay uminom na ang ibang mga baby stag. Multilite Premium din ang pinaiinom namin sa kanila. Pag malapit ng dumilim ay magpupuntahan na sa kubo ang mga baby stag na yan at magsisimula ng maghapunan. Kapag hapon ay nagpapakabusog talaga ang mga manok dahil magdamag silang hindi kakain. Kaya bago maghapunan yan ay punong-puno ang mga butchi. Nung nakahapon ng lahat ang mga baby stag sa kubo, ay isa-isa na ang kinuha ni Richard at pinalagyan ng tali kay Jayfern. Sa kanang paa nilalagyan ng tali ang mga baby stag dahil yung kanang paa din ang tinatalian sa cording area. Kaliwang paa kasi ang nilalagyan ng tari kapag may exam kaya hindi pwedeng mabalda ang kaliwang paa ng mga manok. Kaya kapag nakatali sila sa cording area, kanang paa ang tinatalian. Pagkatapos lagyan ng tali ang mga cockerels ay nakahapon na agad sila lahat. Sa una ay maninibago ang mga cockerels, tutuka-tukain nila ang mga taling nilagay sa kanila pero pagtagal-tagal ay masasanay na din sila. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!